Sa araw na ito ay nandito tayo sa ating bukirin upang bisitahin ang ating pananim. At dito na pala yung mga pananim natin na okra dito sa gilid ng maisan. Madamo-damo na siya kaya ganyan palang kalaki ang ating mga okra dahil natabunan na pala siya ng damo. Kaya ganyan yung itsura ng ating mga okra, maliliit na at mapapayat pa. Kaya tinanggalan ko muna siya ng damo kanina kaya ganyan na yung itsura nila, malinis na din. Dahil nga sa ilang araw natin hindi pagbisita dito sa ating tanim na okra ay ganyan na yung itsura nila, napabayaan na natin. At ayan pala yung tanim natin na upo mga guys, kaya ayan malalaki na rin sila. Hindi natin namamalayan yung mga araw na ganyan na pala kalaki yung ating tanim. At ito na pala yung maisan natin mga lods. Malalaki na rin yung mais natin. Kailan lang tayo nagtanim, nag-abono, nag-spray. Ganito na kalaki yung ating mais. Kung mapapansin nyo ay napakaganda ng ating tanim na mais mga lods. At andito pala ako sa pinaka baba ng ating maisan. At napansin ko ay nalubog pala sa baha ang ating mais. Ayan, namatay yung iba. Medyo madami din yung namatay dito mga lods. Kaya sayang talaga. Ito pa naman yung pinaghirapan natin tanggalan ng damo. Kaya nakakapanghinayang talaga yung ating mais. Yan guys, so kung makikita nyo sobrang lawak ng namatay sa ating maisan. Sa pagtatanim pala ng mga mais, palay o anuman ay tanggap mo na yung mangyayari sa iyong pananim. Dahil sinusubok lang tayo ng panahon kaya kailangan natin tanggapin yung ganitong sitwasyon na pangyayari. At ayan na pala yung update sa tanim ko dito sa gilid din ng ating tanim na mais. Ay ganito na pala kalalaki yung ating tanim na okra dito, ay malapit na pala tong mamulaklak. So makikita mo na parang mamumulaklak na siya. At ayan na nga mga lods, ay tapos na tayo sa ating pagbisita dito sa ating mais. Masakit man sa ating kalooban na tanggapin yung mga pangyayari na dapat hindi natin inaasahan, ay kailangan natin tanggapin dahil isa lamang itong pagsubok. Kaya yan, hanggang dito na lang mga lods. Salamat sa inyong panonood.